Sino nga ano, para sa mga nagtatanong dyan ng mga biyahedor or may planong pupunta ng Davao City, first timer lalo na, kung paano nga ba makalabas ng airport ng Davao City. So simple lang yun, no? Pagkalabas silang airport, ano lang, maraming paraan, no, para makalabas. Mula rito sa airport ay pwede kayong sumakay ng taxi. Yan, gaya nito, example. Yan, taxi. So pwede kayong sumakay nun pagkalabas dito sa may arrival area. Pagkatapos, ang sunod yung gagawin naman, kung ayaw nyo mag-taxi, pwede kayong maglakad lang palabas. So kaya nasa kalalakad lang sila palabas ng airport. Tapos pwede yung dalawa yung magiging way. Pwede ka dito dadaan sa may gilid ng Jose Maria College ng Kingdom of Jesus Christ. Pwede ka rin doon sa kabila, no? Doon sa may entrance area ng mga sasakyan, taxi. So depende na sa iyo yan kung saan ang gusto mong piliin. Basta parehas sila mas matarik, pero feeling ko mas steepy ang lugar na to dito, mas matarik siya, no? O kumpara doon sa kabila. So ngayon ang gagawin ho natin, let us say na maglalakad ka lang palabas kasi wala ka naman masyadong dala, no? Wala ka naman bitbit. Kumbaga parang hand carry lang yung dala mo, no? Hindi ganoon kabigat. So mula dito sa arrival, ang pagkalabas mo dito sa arrival, lakad ka lang dito, ha. Ang arrival is hindi siya pabago-bago, ha. Minsan may arrival doon sa kabila, doon dadaan, minsan naman dito. So nitong huli, dito ako lumabas nung galing Manila last June. July or June, no? June katapusan o first week of July. Basta dito ako lumabas sa may arrival area, sa may international arrival area. Tapos ngayon andito pa rin, no? Anong buwan na ngayon? It's August. So ibig sabihin matagal siyang hindi naman binago ulit. Basta pabago-bago ang ang airport, yung exit arrival, ganun. So kanya, so let's go na. Gagawin natin yung guide paano makalabas ng Davao Airport na maglalakad lang. Kung pwede bang maglakad lang, the answer is yes. Walang jeep dito na pumapasok, wala ding bus, no? Ang jeep and bus ay nasa labas lang ng airport. Tatawid ka lang kung way mo ay papunta ka ng Ecoland Bus Terminal, doon tatawid ka sa kalsada, tapos papunta ka naman ng norte. So punta ka naman doon. Dito ka lang, di mo na kailangan tumawid kasi dadaan lang yung mga bus, mga Metro Shuttle Bus Bachelor, LCI, no, para para sa iyong destination, makapunta ka ng Davao Oriental de Oro, Davao del Norte or Socsargin. Caraga region. Okay, so ito na, no? Ito na yung guide natin. Lakad na tayo palabas. Kunyari, kagaya nito, no? Senior citizen yung kasama natin. So, ngayon, parang namimili kami kung saan kami dadaan, no? Kung ano yung ruta na iti-take namin dito sa kabila or dito. Kasi tansya ko, mas maganda yung hangin dito, mas presko, tsaka mas maganda yung tanawin, mas open yung space compare dito. Yan. So ngayon, ang tanong naman ulit natin dito, kung kaya lang ba siyang lakarin, no? For example, may mga batang maliliit, buntis, or sa senior citizen. So ito yung ating model, no? So kunyari senior citizen, kaya nito, no? So tingnan natin kung kaya niya ba maglakad palabas, paakyat, kung hindi ba siya hihingalin o hindi ba siya hahatakihin sa hubak. Hubak, wala man, no? So ito yung Davao International Airport namin dito. Hindi naman siya kagaya sa ibang mga airport na sobrang daming tao, sobrang daming sasakyan, na wala namang flight pero andito. Pero dito sa Davao, in fairness, no, talagang nadidisiplina ng mga taga Davao City na gawing tambayan ang airport. So dito hindi talaga pwede na ngayon maghatid, no, good news, kasi dati kasi as far as I remember during pandemic time, hindi ka pwedeng maghatid dito. Ibig sabihin na ang pwedeng pumasok lang yung driver, tapos yung pasahero, yung sasakay ng eroplano. So yung pwedeng pumasok. So ngayon pwede na. Kita mo naman kami, marami kami, no? Isa lang naman ang hinatid namin, pero ang sumama siyempre mga anak, madami, no? Yung sama-sama lang pasyal kahit paano pasok man lang sa airport. Pasok sa airport. Pero siyempre labas ka agad kasi pag dito ka wala ka rin namang matatambayan. Wala ka rin namang mauupuan dito ng mga benches, wala, no? Wala mga coffee shop. I mean, pwede kang tumambay dun sa may mga canteen area, mga karinderias. Pero yung kagaya sa Iloilo, Bacolod, saan pa? Yung mga lugar na napuntahan ko. Sa Bohol, hindi ako sigurado kung may mga coffee shop, may mga, nakalimutan ko na, andyan naman sa vlog. So hindi ko na maalala, no, kung may ba sila, may mga shop, mga dining restaurant. Dito naman meron din man dito. Yan, meron diyan, meron din na nadaanan natin kanina. Tsaka dito rin. Pero walang masyadong no. So wala masyadong dahilan para tumambay dito at magkape or kumain kasi
Yun nga, hindi naman din air condition. Open air. Yan. Take grab or Open air area. Tapos ano pa, open air. Presko yung hangin naman, in fairness, pero wala ka talaga makikita rito na mga bystander, no? Ito mga sundo, motor, pwede, no? Mga sundo talaga. Pero yung mga bystander, wala lang, ginawa lang tambayan yung lugar. Hindi ganito sa Davao City. It's very good, no? Unlike sa NAIA, may karinderya dito. Unlike sa NAIA na daming tao, oo, daming pumapasok kahit wala namang flight, kahit wala mga sinusundo. Sa bagay, ano na rin kasi, parang shopping mall na rin kasi ang ano NAIA Terminal 3. Daming mga dining, restaurants, and mga shops, mga pwede ka mag-ano doon, mag-shopping. May duty free, basta marami. So ito yung ano ha, makikita ho ninyo na daanan kapag galing sa arrival area, pupunta kayo dito paakyat. So medyo malayo ang inyong lalakaran, gawa nung mas pinakadulo kasi yung arrival area. Tapos ito yung nilalakad. Ito yung pinili ko na daanan palabas, gawa nung ano siya, mas gusto ko yung space dito. Gusto ko yung walkway, yung alley, o ano ba tawag dyan, corridor. Mas yung daanan, no? Kasi di ba, kita mo yung hangin, ramdam nyo ba, dinig nyo? Di ba, mas ano siya, mas malakas yung hangin dito. Ibig ko sabihin, mas malamig sa balat, no? Mas presko compare doon sa dadaanan sa gilid ng Jose Maria College. Ito yun ha. Tapos may mga punong kahoy kasi palibasa, may mga nyug. Samantalang dun sa kabila, meron na din mga kahoy pero konti lang, di gaya dito na mas presko talaga siya. Yan, open space. Party pa yan ng ano, party pa rin siya ng airport. So lakad na tayo paakyat. So itong dinaanan natin ngayon palabas, ito talaga yung pinaka entry point. Yan eh. So Dorian. So ito yung makikita nyo ha. Yan o, Davao International Airport, talagang bubungad siya. Yan. Kasi ito yung entry point. So medyo ano siya, steepest hill. So ibig sabihin kapag meron kang mga dalang malita na digulong, so talagang dadaan-daan dito. Batse, no? Lubak-lubak. Yan o, so lakad tayo dito. Tsaka ang maganda lang dito sa ano naman namin dito, airport sa Davao. In fairness ha, kahit walang pumapasok na jeep tsaka bus para ma-make up ng mga pasahero, pwede naman maglakad talaga. Tsaka di ko alam kung pwede bang dalhin yung pushcart. Tanong pala natin kasi doon sa sa Puerto Princesa City, Palawan, naalala ko, pwede palang dalhin yung yung pushcart. Kasi meron akong nakitang mama na lumabas siya ng airport, dala niya pushcart. Yung trolley, pushcart pa tawag doon, yung trolley or trolley, basta. Tapos yun, hanggang sa pinakabungad ng jeep. Tanong natin sa mga gwardiya kung pwede ba. Okay, so ang sagot ay hindi, no, hindi pwede. Ang pushcart pwede mo lang dalhin within the parking areas lang. Pero kapag sa ito dadaan papuntang highway, hindi. So hindi siya kagaya sa Puerto Princesa City, Palawan na pwede mong bitbitin, dalhin yung pushcart or yung trolley palabas. Pero hindi lalabas yung talagang sana bungad lang, pinaka-boundary ng gate. Diba? Ito yung maganda naman, pero kahit pa ganun, okay lang din naman. Basta may gulong lang pero mabigat, no? Pero okay lang. Dito man naidaan yung sa akin naman dati, naalala ko yung hindi pa ako masyadong naging wise traveler, no? Yung kumbaga yung may mga hacks na ako natututunan paano magbiyahe na hindi kailangan magbitbit ng napakadaming gamit. So natuto na ako dati, talaga balita akong talaga sa ba. Dagko kayong bag, kapoy kayo niya. Labi ako ha. Sa kapoy kayo kanang basta bugat kayo, hasol. Moto nga pwede ra maday magsaninag ng kuan whole day, whole week isara ka sanina. Kuan agad brief lang, boxer short ang sigurohon. So yun, bali ang ginawa ko dati, dito lang bitbit ko yung trolley bag dito ko pinapadaan sa highway. Sa kalsada talaga kasi hindi siya lubak-lubak. Di kaya dito bricks and tawag dyan. So dito ko siya dinadaan para medyo mas smooth ang takbo ng bag ng malita. So yun, bali labas ka lang, no? Yun nga lang siya tarik, dulhog, subidahon. Nya kumusta, maghihangak na ka? Wala.
Oh, di ba? Yung gwapo din yung hangin kumpara to Pikas. Ayan, active pick up area arrival P parking. Oh, yun ha. Yung sa P parking naman, meron naman tayong ano diyan vlog tungkol diyan sa P parking details. So yun ha, ito yung ano, yung ginawa namin, ito yung gagawin ho ninyo kapag lalabas kayo ng airport na, hindi na kailangan mag taxi. Lakad na lang. Tapos pagkarating niyo sa labas, sakay kayo ng bus papuntang Tagum City, Panabo City, Mati City, o kung saan man gusto niyo pumunta. Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, or Caraga Region. Caraga Region, meron namang Butuan City, no? Lagpas og. O ito na, palabas na kami. Ito yung tutukoy ko sa inyo na mas maganda dito maglakad kasi mas ma-feel nyo talaga yung fresh air dahil may mga punong kahoy marami. At malago pa yung dahon, di ba? Kabilaan. Ganda oh. Ganda ng ano, ng forma ng landscaping sa lugar dito sa airport namin sa Davao. Tapos lalabas ka yan, Badayaw, Davao. So itong nilabasan natin, ito ha, entrance area talaga to ng mga sasakyan, mga taxi. Tapos dito yung inspection, check yung ticket, kung may flight ka ba, tsaka ID. Tapos doon naman sa kabila, exit naman ng mga sasakyan, taxi. Doon kukunin yung description, detalye, body number, plate number ng taxi driver, ng taxi unit, pangalan ng taxi driver, pangalan ng ano, ng pasahero at ang destination kung saan pupunta. Ayun, at pagkalabas nyo dito, ito yung bungad, makikita nyo Santa Lucia Mall. Yan, Santa Lucia Mall na hindi pa siya open. Pero para makasakay kayo ng bus, sabihin natin papunta kayo ng ano, Davao del Norte, Davao de Oro, or Davao Oriental, yun o. Papuntang ano yan, Butuan, Tagum, basta dito na area. Papunta doon sa may northern part of, northeastern part of Mindanao. So Metro Shuttle Bus, Bachelor Tours, LCI, Infinity, basta yung mga bus yun. Yun yung papuntang ano, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur. So hindi ko na isama yung Surigao del Norte kasi meron naman ng airport ang Surigao. Hindi ko na isama ang Agusan del Norte kasi meron silang airport sa Butuan. So ba't pa sila dadaan sa Davao City? Napakalayo, no? Pag uwi sila ng Noli or Bayugan City ng Agusan del Norte or del Sur, ay di Butuan City na sa mas malapit pa. 2 hours yung biyahe mula doon. So dito na kayo, sakay ha, Tagum, Santo Tomas, Mati, New Bataan, Mungkayo, Compostela. O, dito na kayo dadaan dyan, oh. Kita nyo yung mga tao dyan, kumpulan. So yan, sasakay dyan kayo, ano, tatayo, sasakay kayo ng tawag nito, bus. Ngayon, paano naman kung ang punta nyo taga Jensan, taga Digos, taga Davao del Sur? What if taga Socsargen kayo at pinili yung dumaan sa Davao City para maglagalag? So syempre ang punta nyo is pwede kayong Buhangin, pwede kayong Agdao, pwede kayong Boulevard, pwede rin kayong mag-Ecoland or Maa. So tawid kayo sa kabila. So paano mga tawid? Pwede naman dito pero risky. Oh, bawal tumawid, nakalagay, maraming namamatay. So wag na kayo tumawid dyan. Meron ditong tawiran sa underpass. Underpass wala pa. Dire-dire nakagina ka na? Oo. Sige tara. So dito kayo tatawid. Use pedestrian underpass. So doon naman sa kabila, if ever na doon kayo dadaan palabas, pwede rin, no? Doon sa kabila exit ng mga sasakyan. So pwede kayo tumawid gamit yung tulay ni Pastor Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Kita mo yon? Yon yung tulay na yon, no? Yan. So pwede kayong gumamit ng tulay na yan, patawid. So ito yung namin dito. Underpass. So ito yung lugar ha. Ito yung dadaanan natin pa tawid sa kabila. Ito ha, pinaka-safety talaga to. Yes, kapagod kasi dadaan ka pa ng hagdanan. Pero kung may malita ka naman, may mga digulong na bago, okay lang yan kasi pang ramp, may ramp dito para dun sa mga natin, mga malitang digulong. Kayo matakot dito kung madilim paggabi. Walang dito, walang snatcher, walang hold upper. Ang meron dito ay aswang.
Diba? So, parang ano no, ibang dimension. Paglabas mo, nasa ibang ano ka na, planeta. So, ito yun ha, yung ano, may CCTV camera. Kala nyo lang dito na meron kayong balak gawin na masama. Kunyari, mga snatch kayo. Naku, may ano dyan, CCTV. Huli rin kayo. Kalaunan. Hindi man ganun kabilis right on act ninyong mag-i-snatch. So, at least no, mayroong lead kung saan kaya hanapin. Okay, so siyempre tatawid kayo sa kabila. Hindi ako sure kung pwede bang mag-abang ng bus doon sa kabila, pero parang hindi yata. So meron talagang ramp yan, kita nyo yung ramp na yan. Yan talaga ay design para sa inyong mga strolley. Bigolo, ito tayo daan para hindi tayo pagpapawisan. Yun lang no, bali dito ka lang dadaan sa aming dinaanan pagka gusto mong makatipid, ayaw mo mag-taxi. Although okay lang taxi dito, mura lang ha. Although meron na kaming ano dito, insidente na nanggancho no. Talagang iwan ko ano nangyari sa sa mamang yun, sa taxi driver na yun. Sana naparusahan, nakulong no. Dapat talaga yun kasi hindi yun negotiable. Malaking kasalanan nun maliban sa nanloko nga siya ng pasahero, kawawa, mga matatanda, senior citizen. Ayun, tinaga niya no. Ang pamasahe kasi airport to Ecoland bus terminal is 200, mahigit 290, 285. Hindi ko makakalimutan yun. Siyempre ginawa ko na lang ng 300 pesos. So yun po yung pamasahe. Layo nun ha. Partida, ang way pa namin nun ay sa may bandang basta traffic area sa may circumferential road. What more kung mag-diversion road ka, mas mabilis ang biyahe nun. So mas makakatipid sa oras. Siningil ng taxi driver ng 3,000 pesos, 2,900 something, ganun. Tapos ginawang 3,000, parang sinuklian ng 5 piso, ganun. Basta almost konti na lang para mag 3,000. So ang nangyari, ayun, butit na demanda, na huli, o di ko alam kung demanda ba, nakulong, o sana nga nakulong no. Kasi non-negotiable yung ginawa niyang kasalanan. Kasi ano siya, sa 10 na siya talaga dapat. Hindi dapat patawarin, hindi dapat i-absuelto. Para yung mga loko-lokong taxi driver dito sa Davao City na naghahanap na ng tiyempo at sumusubok, magdadalawang isip na, di ba? Kasi nakita nila kung anong nangyari sa una na nanloloko. Yun na, so nakatawid na tayo dito ha. Kung kaya naman yan physically fit, pero wala, hindi ko kayo i-encourage na tumawid dito sa sa Center Island. Gaya niya no. Tignan mo yung ginawa nilang dalawa. Tumawid sila. So hindi ko yan i-recommend no. Huwag niyong gawin yan, delikado. Sayang ang buhay nyo. So gumamit kayo ng underpass or doon sa may overpass. So ang gawin natin ngayon, sasakitan ng bus papuntang Ecoland bus terminal, or pwede rin Agdao, pwede rin Buhangin. Depende saan no. So yun na siguro, maraming salamat sa panonood and ingat.